Senator Bato de la Rosa is more familiar with the narration of facts. Please proceed. Thank you, Madam Chair. Sino sa inyo unang magsalita? Tatlong kapitan. Kapitan Eskap, introduce yourself para ma-record sa ating secretariat. Go ahead, you have the floor. Good afternoon, beloved Honorable Chairperson, my mentor in politics during the time of Kabataang Barangay. Ma'am, good afternoon. Sa SK, Sangguni, sa Kabataang Barangay po. I am punong barangay Rene Estorpe of Barangay Centro San Juan, one of a highly urbanized barangay of Bagdao District. Yun sinasabi nila sa investigation na doon kunin yung mga boto sa mga maraming tao, no? Actually, ma'am, sirs, ang barangay ko kasi isa yan sa mga gusto ng mga politiko, no? Kaya after hearing that I heard na mayroong mga pinaiikot that solicits a signature campaign, more or less half a day of the rooming signature campaign, ay inalam ko kung sino talaga ang involved, no? And part of my barangay personnel and staffs is involved to that signature campaign. That's why I called their attention na pinatawag ko sila sa office ko. And these bundles of recovered pirma, honorable chairs of this committee, pina-embargo ko to dahil nakita ko na wala talaga. Barangay has been the venue of all caucus, meetings, public forums, public hearings. That's why sabi ko, bakit nagkaganito? Pabigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinonfiscate ko dahil hindi talaga ito nagadaan sa insaktong proseso. At saka, sa amin kasi dyan sa barangay, kahit na problema ng mga padyak or tricycad man sinasabi namin dyan, kung may problema dyan, gina-public hearing namin yan sa barangay. Pero ito wala, no? Biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay, ma'am. But this 30 triplicate copy of this PIRMA forms, ma'am, is compensated with, sa mga nagpatakbo nito, compensated with 4,000 pesos. Yun nga lang, siguro hindi nila nakuha yung 4,000 na yun just because nakuha ko to. More than a half day lang ang takbo nito sa barangay ko. Kaya nga, ito lang yung nakuha. Pero right now, wala nang mga papel na nag-ikot sa barangay ko. Kaprenes, sa affidavit mo, may binanggit kang Benzar Yap na namigay ng 4,000 pesos to each of the employees when they got the forms. Tama ba yun? Sino siya? Yes, that is true, Honorable Chairperson Senator Aimee. This Mr. Benzar Yap is one of the trusted first and second district political coordinator of PBA. I knew him personally just because kasama-kasama kami niyan dyan sa barangay. No? He is a usual visitor of my barangay kasi we have an infra projects. What is PBA? Yung isa sa mga party list natin na... PBA party list? Party list po. Who is the PBA party list representative? It is the Honorable Migs Nograles. Migs Nograles. So she's from Davao, right? He is based on Davao. Thank you, thank you. Please continue. Last January 10,
that was the time na kinuha ko talaga ito dahil sa tingin ko, hindi talaga ito nagadaan sa, dinaan sa insaktong proseso. No? And in fact, sa kadami-dami ng mga papel na nakuha ko, yung iba hindi hindi man niyo napirmahan. Ito lang, this is more or less 30 triplicated copies. More or less, this is 200 persons who has been signing in this PI's form. So, sa akin po, sa tingin ko, parang may bayad na din. Dahil sa tingin ko, yung 4,000 na yun, hindi nga lang yung nakuha, pero yung 4,000 na yun sa mga nagpatakbo nito, yun naman lang din ang gusto nila na mapaikot nila sa barangay dahil may 4,000 pesos daw. So, Kap, meron kang kasama dito na na-opera ni Bensar Yap ng 4,000? I have here Sino dyan? this member of my barangay staff na sila talaga ang nagpatakbo sa firma. Andyan, sino? Okay, tanungin ka namin mamaya. Balik lang ako kay Kapitan. Sabi mo, maraming mga taga-barangay mo na gustong i-withdraw yung kailang signature after nagkabulabugan. Am I correct? Yes, Mr. Chair. Actually, I have this video na after I confiscated or it was turned over to me, these bundles of PI sheets. So for what reason? Bakit nila gustong bawin? Anong rason? Bakit Sabi gusto? nila, just because I was videoed with my one of my councilman. He's on live covering during my confiscation of these documents. Nag-react agad sila, no? Nagpunta sila sa barangay, and then they have erased their signatures. And in fact, dala-dala ko ngayon itong mga dokumentong ito. So in-erase nila dyan sa papel na hawak mo? Yes. Takot sila, nagpunta sila sa barangay dahil yung word na nakita nila doon na petition, dahil hindi napaintindi sa kanila. So meaning, the reason bakit gusto lang i-withdraw yung signature nila, dahil hindi nila alam na ang pinirmahan pala nila ay People's Initiative na. Yun ang rason. Iyan nga po. Yan nga Yes. po. Okay. Yes, Senator Bato, Kapitan Estorpe, Rene actually showed us some forms where so many names and signatures were actually crossed out or erased. So these people clearly withdrew their signatures kasi diskumpiyado nga sila, hindi naman nila alam pinagpipirma nila. Tama ba yun? Particularly, Your Honor, yan po. Yan po talaga ang mga rason. And also, we are in possession of the affidavits of 3 persons, yung mga trabahador mo, who actually told us the same thing. Julieta Agan, andito kayo. Mary Joy Bisaino, ayan, andito sila. Eri Monteposo, they're all here, right? At ang sabi nga nila, Mr. Bensar Yap ay ang nagmudmud nitong mga form at binibigay on behalf of the PBA. Pero gusto namin sana pag-usapan to at ma-meet itong si Mr. Bensar Yap. Sinundo sila Miss Monteposo, nag-park para makipag-usap about the signature campaign at ang going rate, 4,000 pesos kada 250 signature. Basta makaproduce ka mo ng 250 signatures. Tama ba? Yes, Madam Chair. Yes. Ganito, hindi, yung luckily, yung naagaw mo na papel, nakapunta sila sa barangay, kaya na-erase nila yung kanilang signature. In fact, pinakita mo sa amin tong kopya, Yes, Your yung Honor. hawak mo na papel. Ngayon, yung hindi, yung papel na nakalusot na, halimbawa na may nasabit na papel, na gusto pa rin mag-withdraw. Well, andito yung kumilik,
tanungin natin yung Comelec Director Rimlane Tambuang, ikaw ang RD, sir, di ba? During the last hearing, sinabi ni Comelec chairman na yung RA 6735 ay walang provision, yung inyong Comelec resolution, walang provision doon for the recall of the signature kung merong gusto bawi na signature. So tanungin ko kayo, yung mga nasubmit ng mga ibang barangay dito sa Davao City, nasa posisyon pa ninyo ngayon yung mga papel na yan? Technicals, pakitulong nga yun. Pakitulong, bakit nawawala yung sound sila? Yan. Good afternoon, Your Honors, Madam Chair. Mayong hapon, sir. As far as the signature sheets is concerned for Region 11, sir, nasa safekeeping po ng mga office ng ating election officers. In Davao City, sir, nandito yung tatlong election officer natin. Nandyan sa office nila po yung signature sheets ng 1st, 2nd, at saka 3rd District na Davao City. Okay, next question. In the absence of the policies coming from the National Comelec about the recall, at your level, kung may pupunta sa inyo itong mga tao na ito na nakapirma, na ngayon na-realize nila na gusto nilang bawiin, dahil karapatan namin yan, signature namin yan, sagrado yan as far as I'm concerned. Kung pupunta sila sa iyo, sa opisina ng mga, sino sa opisina nyo dyan na may safekeeping ng mga papel na sinabit na sa inyo, sir, kukunin ko yung papel, i-resign ko yung aking signature. Pwede ba? What will be your guidance to your people? Yung mga election officers na nakatanggap ng papel. Sir, Madam Chair, ang guidance po, ang guidance po sa akin ng Deputy Executive Director for Operation namin sa Manila, si Director Rafi. Pag may mag-recall, sir, hihingan namin ng affidavit, then i-compile namin sa office just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya. But the whole signature sheet, sir, di namin na maibalik until such time na ibalik yung affidavit, certification, yung Annex B na in-issue namin doon sa proponent. So- Pero doon sa respective signature nila, sir, i-compile na namin yung affidavit nila na alam na namin na nirecount na nila yung signature nila. Pero the whole, sir, di namin pwede until such time na ibalik ng proponent o yung nag-submit yung Annex B o yung certification na in-issue namin. So meaning, yung mga tao ni Kapitan, kung gusto lang bawiin yung perma nila, hindi sila pupunta sa opisina nyo. Hindi puntahan nila yung tao na nag-submit ng papel nila para ma-recall yung kanilang signature. Actually, sir, pwede rin sila pumunta sa office. Pwede pumunta. Mag-submit lang sila ng affidavit para malaman namin na yung pumirma na itong tao na ito. But after that, meron na. Andyan yung kanilang affidavit. After that, what will be your next action? Hanggang take note of their affidavit lang. Wala kayong, hindi pa rin ninyo ma-erase yung pangalan nila. Klaro naman, may affidavit sila, may pangalan. So hanapin pala ninyo yung papel. Ito yung pirma niya. Oh, itong pirma mo. I-resign natin ha. Kasi gusto mo nang i-resign. You cannot do that. We can only take note of that, sir. Until such time na the Commission in Bank will give us the guidance, You're sir. saying that you take note, but the signature remains, the form is still considered signed. Sir, kasi Madam Chair, ang trabaho namin is i-safekeep po namin yung signature. The moment na nandyan, nagbigay sila ng sign affidavit, sir, the moment na magpa-verify po ang commission, doon na po namin siya pwede
i-crush na hindi na siya kasama doon sa i-verify namin. So kayo kasi- mismo mag-crush, mag-erase sa pangalan. Pag Yes, sir. meron na sila pinapit, ha? Yes, sir. Kaya niyong gawin yan? Well, Director May- Tambuang, nagugulan ako. Ang dali-dali magpapirma. Maski sino magpapapirma, magkalat-kalat dyan sa mga barangay, hindi nila kilala, hindi taga-barangay. Okay, ngayon yung tao naliwanagan, sabi ni Kapitan, ano yung pinipirmahan ninyo? So yung tao, unang-una, kailangan pumunta sa opisina ninyo, sa COMELEC. Tapos, gagawa ng affidavit. Yung affidavit, kailangan notarize. Kapag nabigay sa inyo, magte-take note pa rin kayo, pero hindi pa rin i-withdraw yung signature. Apaka-komplikado naman ng withdrawal of signature, napakadali naman na magpapirma. Bakit ganon? Baliktad. Dapat pareho lang ang sistema para mag-withdraw. Ito, affidavit, notarize, pupunta ka sa COMELEC. Pinahirapan mo naman masyado yung tao. thank you, Madam Chair. Naghihintay lang po kami ng guidance sa... Problema, walang guidelines. Wala pa pong guidance about dyan, Madam Chair. Yes, Kung mayroon lang po, Director. madali lang. Tama, Director. But we are merely highlighting with Senator Bato, with Kapitan Rene, that in fact, ang dali-dali, ikakalat mo lang yung form, miski saan, o pirma ng pirma, hindi nga alam yung pinipirmahan, pero pag naliwanagan, nasabihan mo, hoy, ano yung pinagpipirma? Ay, hindi ko alam, gusto ko mag-withdraw, ang hirap-hirap ng proseso. Di hamak na mas mahirap kesa sa magpirma. Yun lang. I am not blaming you. I'm fully aware that in fact, the COMELEC resolution as well as the law involved are both inadequate. Next question. Arde. Halimbawa, magkaisa sila lahat. Tutumbukin nila kung sino yung nag-submit nung kanilang signature doon. Halimbawa, makilala nila si PBA Party List Coordinator na ganito. Siya ang nag-submit doon sa election officer ng signature ng mga taga-barangay Agdaw, Barangay Sentro Agdaw. Siya ang nag-submit doon. Puntahan nila yung tao na yon, sabihin na, i-withdraw mo yung signature namin. Kung hindi mo i-withdraw, kakasuhan ka namin ng istapa dahil false representation yung ginawa mo. Tapos matakot ngayon yung taga-PBA Party List. Pupunta ngayon sa election officer nyo. I am going to withdraw the signatures that I submitted to you dahil galit sa akin ang taong bayan na pinapirma ko dahil nailad ko lang sila. What will you do? Maghintay pa rin kayo ng guidelines coming from national headquarters? In that case, sir, yun nga, Madam Chair, if I may. Yung sabi ko nga kanina, sir, the moment na ibalik po ng proponent nung nag-submit sa office namin yung Annex B, which is the certification na in-issue po ng election officer, ibabalik po namin yung signature sheets. Okay. Can we have the names of those people who submitted all these signatures? Yes, sir. We have, Right now, can we hear some names, please? Madam Chair, for the first district, nag-submit po sa office at saka nag-receive po ng certification namin si Attorney Alex Blasey Cunanan. I think Alex, Attorney Alex Blasey Cunanan. I think he's a lawyer. Madam Chair, can the COMSEC please take note of these names para ipatawag natin in future hearings, ha? Another name, Then please. for the third district, second district, Madam Chair, Can we, Say- excuse me, Arde, pakiulit yung pangalan nung isa, nung una? sa first district, sir, si Attorney Alex Blaze Cunanan. Kunanan. Yes, sir. Is he Attorney from- Cunanan. Is he from Davao? I think so, sir. Anong circumstances niya dyan? Meron bang ibang data dyan telling about his circumstances? Ang nakalagay lang dito, Madam Chair, ay received by Attorney Alex Blasey Cunanan. Yun lang. Yan lang, sir. Yung pinareceive namin sa kanya, sir, yung itong certification kasi siya yung nagdala nung
nung signature Siya, siya, sir. siya nagdala na signatures. Siya nagsubmit. Yes, Madam Chair. So, ganun lang pala. Another name. For the second district, sir, same person. Si Attorney Alex Blaze Kulanan. The same person. The same person, sir. And for the third district, and then for the third district, sir, parehas lang po. Madam Chair, Attorney Alex Blaze Kulanan. Madam Chair, can we subpoena this person? Ha? Pirma is here. Perma is here. Taga-perma. Kayo, do you know this person, this guy? Attorney Manguera, Attorney Ryan Co. Good Do you afternoon. know this person? Good afternoon, Madam Chair, Yes. honorable Yes, committee members. you're recognized. Do you know the aforementioned attorney Kunanan? We do not know a certain person, Attorney Alex B. Cunanan. Yes, during the previous hearing, Mr. Oñate stated that it was PERMA that was organizing this nationwide. And I wanted to know from your end kung eto nga, tao ninyo dito sa Davao City. We will have to verify, Madam Chair. So Okay. you're representing perma? Yes, Kayo Madam kayo Chair. dalawa? Yes, Madam Chair. So you're representing perma and you don't know the people composing the perma. Dapat alam niyo yan. Kaya nga, kung initiative ito ng perma, nakiusap lang sila doon sa liderato ng lower house ng suporta, baka it's the other way around. Baka ginamit na itong perma para tumakbo. I am beginning to doubt. I'm beginning to doubt. But anyway, Arde, to make it clear, because the Bawiños, the Baunons are listening to you right now. Yes, sir. Kung gagawin nila yung isang option, hanapin nila si Attorney Kunanan. Hanapin nila si Attorney Kunanan at persahin nila, Attorney, kunin mo yung pirma namin doon sa Kumilik dahil naisahan ninyo kami. Dahil hindi nyo pinapaintindi sa amin na yung pinirmahan namin pala ay People's Initiative ngayon. Ang promise lang sa amin ng mga coordinator, bigyan kami ng AX tupad o anong ayuda. Kaya kami pumirma kasi gusto namin makatanggap. Puntahan nila si Atty. Kunanan, sabihan lang gano'n, at si Kunanan, ma-pressure, pupunta sa opisina nyo, i-withdraw ni Kunanan, with the absence of mechanics for the withdrawal of this signature coming from Comelec National Headquarters, can you give it back to Mr. Kunanan? Yes, sir. Yes, Madam Chair. And then, para madali hanapin ito si Attorney Alex Blaze Kulanan, sir, yung isang record po namin, Madam Chair, siya po he is the legal counsel for Constitutional Reform Advocate Movement. Nakalagay dito sa... Sorry, you said he is can you repeat please? He is the legal counsel, Madam Chair, of the Constitutional Reform Advocate Movement. Okay, please introduce yourself, your name. Hello, good afternoon po. Good afternoon, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, and Senator Bato de la Rosa. Ako po si Richel Sequera from Barangay San Antonio. Ako po ang barangay coordinator ng PBA party list po. So may pinakita si Cap Roger Galido na coupon. Ano ibig sabihin ng coupon na couponan? Yan. Ano ang ibig sabihin yan? AX po. AX. Opo. Paano maging AX yung papel na yan? Ang sinabi lang po sa akin is yung pagbigay ng mga papel po, yung para papirmahan po is pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. And then first time ko nakarinig ng AX kasi more on ayuda, ganun man ang Ayuda. Yes. And then that's why ang sabi ko sa mga napag-utusan ko po, na sabihin mo na lang na assistance. Sino Kasi- ang nagbigay sa iyo ng coupon na yan, na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa iyo?
Si Bensar Yap po. Mr. Bensar Yap. Mr. Bensar Yap. From Binzaryap. Yes, sir. The same person. The same person, Madam Chair. Binzaryap. Yes, sir. Sino nakakilala kay Binzaryap dito? Kaya patawag natin dito ngayon. Andiyan mo yung Davao City Police Office, oh. Pwedeng papuntahan yon, papuntahan dito. Binzaryap. Singit lang, Richelle Batching. PBA coordinator ka ba? Yes po. I see. So, itong si Ben Saryap, boss ninyo, parang district coordinator ng Yes. PBA. Yes, ma'am. Okay. So, above you is Binzaryap. Yes po. Alam mo kung sinong above pa kay Binzaryap? Yes po. Sino? Congressman Migs Subiri. Migs Nograles po. Sorry. Mig Subiri. Sorry. Damay mo pa si Mig Subiri dito. Sorry po. Migs. Nograles po. Migs Nograles. Opo. Siya ang boss ni Binzaryap. Yes po. Si Binzaryap ang district coordinator ng District 1 Anto Yes po. for PBA party list. Po. Ikaw, barangay coordinator? Coordinator Barangay San Antonio po. Barangay San Antonio coordinator. Opo. Sa ilalim sa'yo, sino pa? Ah, Wala na. Ikaw na diretso pupunta sa mga individual, kada tao, magpapirma. Opo. Ikaw na. Contact ako ng mga tao po para sila din ang sa mga tao. So, pagbigay mo niyang papel na yan para pipirma sila, pinaintindi mo ba sa kanila na yung pinirmahan ninyo ay People's Initiative? Kapag pipirma kayo, pabor na kayo na magkakaroon ng People's Initiative para baguhin ang ating saligang batas? Yun lang po, may baguhin lang daw sa amendahan lang po sa ligang batas daw po. Yun Kaya lang, nga, pinaintindi mo ba ito sa mga tao na pinapapirma mo? yun lang ang ko po, tapos parang hindi nila na talaga. Basta yun lang, papirma sila para and then ang kasi habol kasi gaya. Kaya nga, klaruhin natin. Pinaintindi mo sa kanila na People's Initiative, hindi. Ang pinaintindi mo lang, ayuda. Ang sabi ko lang po is may baguhin lang sa saligang batas. Yun lang May po. baguhin sa Oo. saligang batas. Hindi ko na po alam kung basta yun lang, kasi yun lang ang sabi sa akin po. Okay, sa likod mo yung nag-iling-iling na ulo, sila ba kayo ba yung pinapirma ni Coordinator Batsing? Please, upo kayo dito, harap. Kayo muna kausapin ko. Sandali po. Ang taong kinontak ko po si Purok Leader po para Purok siya Leader. ang magpa-lista pa. Purok Leader, punta ka dito, sir. Huwag kang matakot, Batsing, hindi kita ipakulong. Kaya nga ako nandito po para maano ko po ang Oh, sige. Magandang hapon po sa lahat. Wait. Yes po. Yon lang po ang sabi niya. May babaguhin at saka may narinig akong ayuda. Yon lang. Ayuda. Yes. Nakatanggap Yes na kayo ng ayuda? O Wala pa po. yung coupon lang? Yopon lang po. Anong sabi ng coupon? Patingin nga niya. assistance po i-keep lang daw po kasi may assistance daw pong ipamimigay. Yun lang Kapag po. may coupon, ipe-present pagkatapos nito, magkano daw ang Magantay makukuha lang mo? daw po. Wala namang sinabi kung magkano. Ang sabi lang is i-keep lang daw po and then magantay kung kailan daw Okay. magamit ito. So, ikaw, kung wala yung papel na yan, na promise na bibigyan ka ng ayuda, pipirma ka, hindi? Hindi siguro. Hindi ka pipirma. Hindi. So, klaro na napapirma ka dahil sa papel na yan, yung claim stub na yan, yung coupon na yan, na may promise na ayuda in the future. Yes po. So, kung without that, hindi ka pipirma? Siguro wala. Hindi. Hindi. Okay. Thank you, Madam Chair. Very clear. Yes,